Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Magandang araw. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rico. 28 anyos at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Maynila. Matangkad ako at moreno. Sabi pa nga ng iba, ay malakas daw ang aking appeal sa mga babae kahit hindi raw ako yung tipo ng lalaki na gwapo talaga. Siyempre, hindi naman ako agad naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Hanggang sa mapatunayan ko na mismo sa sarili ko na siya maikukwento ko sa inyo ngayong araw. Ilang taon na rin kasi ako dito sa syudad. Kaya nakakalikom na rin ako ng sari-saring karanasan at pinagdaanan sa buhay. Ewan ko ba kung bakit napunta ako sa lugar na yon sa bandang Maynila. Punong-puno ng tao at dikit-dikit na halos ang magkakapit bahay at dingding na lamang ang pagitan. Kung sa bagay, ganyan naman karamihan ng mga bahay sa Maynila, di ba? Pero kahit ganoon ang lugar na yon ay masasabi kong nag-iwan pa rin ito sa akin ng isang alaala kasama ang babaeng may asawa na hindi ko nga inaasahang makakasama ko sa pagkakasala. Itong kwento ko na ibabahagi sa inyo ngayon ay masasabi kong nakakakilig din dahil umikot din ang mundo ko sa kanya noong nakilala ko siya. Yun nga lang, ay talagang hinamak namin ang sinasabi nilang bawal at mali. Sisimulan ko ang lahat nung naganap ako ng pwedeng matuluyan noon dahil ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanyang kilala rin at malaking magpasweldo. Kaya naman kailangan kong maghagilap ng isang room o bahay na pwedeng pagpalipasan ng pagtulog. Kaysa naman umuwi pa dahil napakalayo nga ng sa amin. At traffic pa ang aabutan kung laging uwian ang gagawin ko. Kaya nang may time ako na maghanap, ay nakita ko ang kumpare kong si Erwin na taga doon pala sa lugar na pinaghahanapan ko. Tinanong ko siya kung may kakilala siyang nagpapaupa ng kahit room or bed space lang dahil ako nga ay naghahanap. Mabilis naman ang pagtugon niya sa akin na doon na lamang daw ako sa bahay niya dahil may bakante siyang kwarto na pinag-alisan ng kapatid niya. Pumayag na lang din ako kaysa naman mapunta pa ako sa hindi ko naman kakilala. Lalo't maraming manluloko rin sa lugar na yun. Dahil sa kilala ko naman si Erwin, ay sinabi ko na natitignan ko muna yung lugar niya. Dahil baka nga hindi naman ako maging komportable o yung magiging kasama ko sa bahay nila. Dali-dali naman akong sinamahan ni Erwin na paalis pa lamang sana. Dahil siya nga ay may pupuntahan o may lakad pala nung oras na yun. Pagpasok pa lamang sa gate nila ay nagkahulan agad ang mga aso nila dahil nakakita ng ibang tao. Sabay labas naman ang misis ni Erwin na si Rona, na doon ay nakaduster lang at wala pa yatang pang ilalim. Dahil ako na nga ang nahiyang tumingin ng diretsyo na halos maaninag ko na ang lahat sa kanya. Panalo talaga. Sambit ko na lamang sa sarili ko. Ang ganda kasi talaga ni misis ni Erwin. At kahit merong ng isang anak na sila ay parang dalagang-dalaga pa rin ito. Bigla tuloy akong nainggit sa kumpare ko. At nangarap bigla na sana ay makapang-asawa rin ako ng tulad ni Rona. Maya-maya pa nga ay nag-usap sandali ang mag-asawa at saka nagpaalam na nga si Erwin na alis na raw muna at may lalakarin siyang importante. Mag-usap na lamang daw kami kapag ka nakalipat na lamang ako. Sabi ko naman ay okay lang, basta't magkasundo kami sa renta ng bahay. At sige lang ang sagot niya sa akin, basta't kausapin ko rin daw ang misis niya tungkol doon. Dahil kung siya lang daw, ay wala namang problema. Para may kainuman siya sa gabi pagkatapos ng trabaho. Nang umalis si Erwin, ay tinanong ako ng misis niya. Rico?
Baka gusto mong makita yung kwartong rerentahan mo. Tanong ni Rona sa malambing na tono. Um, Sige Mare. Nga pala, nasa na nga pala yung inaanak ko? Ayun, nasa eskwelahan na. Nasa first grade na kasi siya ngayon, pare. Sagot ng Mari Rona. Ganun ba? Nako, ba't wala pa ba kayong balak na sundan yan? Biro ko sabay ngiti. Sagot niya naman ay mahirap raw. Dahil nakakapos raw sila ngayon sa hirap ng buhay. Kahit na may trabaho si Erwin. Sabi ko'y, bakit hindi siya magtrabaho rin? May tinapos rin naman siya. Sagot niya ulit ay hindi raw siya pinayagan ni Erwin magtrabaho. Dahil wala naman daw mag-aasikaso sa anak nila. Maya-maya, habang umaakyat kami sa second floor ng bahay nila ay nauna si Rona sa akin na umakyat. Kaya naman hindi ko naiwasang pagmasdan siya mula sa likuran. At habang ako'y nasa likuran niya, ay napalingon siya bigla at napangiti. Akala ko hindi niya pansin na nakatingin ako sa kanya. Kinabahan tuloy ako noong oras na yun dahil baka magalit siya. Pero buti na lang at hindi. Nang makaakyat kami, ay nakita ko yung kwarto nakailinis pala. At may kama na rin ito't sapin, pati kumot ay meron rin. May sariling CR din at malinis. Kahit ang mga closet nga ay napakalinis. Nang mapatingin ako sa bintana, ay biglang nagsalita si Rona. Okay naman ang kapitbahay, Rico. Kaya lang, isara mo na lang palagi ang bintana dahil may nagmamasid minsan lalo kung wala ang kumpare mo. Minsan kasi dito ako natutulog tuwing hapon. Saad ni Rona. Napag-alaman ko rin na wala silang katulong. Kaya lahat ng trabaho ay gawa ni Mare, kaya't bantay bahay talaga siya buong maghapon. Nang ako nga ay aalis na sana sa kwarto na yun, ay napayuko bigla si Kumare. At may dinampot sa sahig na maliit na tela. Napansin ko na parang andis niya yata yun. Naku Mare, dito pa yata kayo naglalambingan ni Erwin tuwing gabi. Biro ko. Sabay tawa naman ni Rona. Naku Rico, kung alam mo lang, matagal na kaming malamig ng kumpare mo, no? 2 linggo na rin sigurong walang ganap sa amin. Pag-amin niya. Bakit naman? Matipid kong tanong. Paano? Palagi siyang pagod. Kapag uuwi, namimiss ko na nga eh. Pag-amin niya, sabay ngiti sa akin na parang ang nahihiya. Maya-maya ay nagpaalam ako kung pwedeng maki-CR muna. Dahil parang naapektuhan ako bilang lalaki sa mga sinabi ni Rona. Lalo't 2 lang kami roon sa bahay nila. Sige, sabi naman niya at siya pa nga ang nagbukas ng bathroom. Nasabi ko'y malinis pala. Sinara ko ang pintuan ng CR pero hindi ko na nga nilak dahil sa pagmamadali ko. At nang isasara ko na nga yung zipper ng pantalon ko ay biglang pumasok si Rona. Nagkatinginan kami ng ilang sandali at walang imik sa isa't isa na para bang tinatansya ang sitwasyon namin. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang yumakap sa akin at nakiusap. Rico, baka pwedeng pasayahin mo ako kung okay lang sa'yo. Nahihiyang pakiusap nito. Sa puntong ang iyon, alam ko na ang ibig sabihin ni Rona. Hindi naman ako inosente para hindi yun maintindihan. Inaamin kong kinakabahan ako ng mga sandaling iyon. Dahil hindi ko nga alam kung ano ang gagawin. Nagdadalawang isip ako. Pero nanaig ang gigil ko. Kaya't napayakap na rin ako sa kanya, sabay sinuyo siya ng halik na para bang mag-asawa kaming 2. Pero maya-maya lang. Tinanong ko siya na baka maabutan kami ni Erwin. Pero ang sagot niya ay matatagalan pa yun dahil malayo ang pinuntahan nito. Pagkarinig ko nga noon ay tinaas ko kagad ang duster ni Rona. Akala mo'y dalagang-dalaga pa talaga siya
At sa pagkakataong yun ay hindi ko na pinalampas pa ang lahat. Pagkasandal ko nga sa kanya sa pader, ay tuluyan na nga kaming nagpatangay sa makasalang ng alon. Napakagatlabi na lamang si Maret na patingala sa sobrang aliw mula sa nakaw na sandali. Naku Mare, ako'y parang nababaliw na rin. Aaminin ko, maganda talaga si Kumari. Na para kami naglalaro nga ng apoy. Halos hindi na nga kami magpaawat ni Rona ng mga oras na yon. Hanggang tuluyan na nga kaming napadpad sa kama para kaming bagong mag-asawa. Napagulong-gulong at puro pawis ang sarili. Hindi na nga namin naisip kung may darating pang tao at baka mahuli kami. Halos ayaw na nga bumitaw ni Rona sa akin. Mahigpit ang yakap niya, kasabay ng pag-uga ng higaan. Kapwa nga kami nawala sa katinuan ng mga sandaling iyon. Kapwa ayaw magpaawat sa sitwasyon na meron kami. Nang biglang may kumahol na aso sa baba ng bahay nila. Dali-dali nga kami nag-ayos ng sarili. Nang lumabas ako at bumaba, ay nadatnan ko ang anak nila na kararating lang galing eskwelahan. At hinatid ng service nito. Sabay naman na pinagmano siya ni Rona sa akin na alam naman ng bata na ako ay ninong niya. Muntik na nga kami mahuli ni Rona. Maya-maya lang ay nagpaalam na ako dahil kukunin ko na ang mga gamit ko para makalipat na ako sa kanila. Tinanong ko nga si Rona kung magkano ang bayad kada buwan. Bago sumagot ay pinaakyat muna niya ang anak niya. 1,000 lang kada buwan pare. At may kasamang bonus. Alam mo na yun, bulong niya sa akin. Okay to ah. Sa isip-isip ko at ngumiti na lamang ako. Kaya lang, ingat ha. Baka mahuli ni kumpare. Nang ako nga ay nakaalis, ay hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dahil sa paghahanap ng uupahan, ay swerte pa yata ako o malas dahil mukhang iba ang aking nahanap. Nang bumalik ako kinabukasan sa bahay nila Erwin, ay daladala ko na ang mga damit ko. Pero ako'y galing na sa trabaho noon. Gabi na rin dahil kumain rin ako bago ako umuwi sa bahay na tinutuluyan ko. Nang madatnan ko ang pamilya ni Erwin na naghahapunan sa mesa ay niyaya nila ako. Ngunit sinabi ko ngang tapos na ako at nagpaalam ako na kung pwede ay tutuloy na ako sa kwarto ko muna dahil gagawin o aayusin ko na ang mga gamit ko. Nagsabi naman si Erwin na bumaba ako pagkatapos at magiinom kami ng kaunti dahil bumili siya ng kaunting alak. Napao na lamang ako. Mga ilang minuto rin bago ako nakapag-ayos ng gamit sa kwarto. At nang ako nga ay bumaba ay tumuloy na ako sa sala at nandoon nga si Erwin na nagiinom nga mag-isa sa pag-aantay sa akin. Tikilya pala ang iniinom niya. Okay to pare ah, pampagana? Biro ko. Sabay tawa naman niya. Oo daw. At may honeymoon daw sila ng misis niya mamaya at wag daw akong maingay. Napatawa na lang ako sa kanya. At bumalik bigla sa aking alaala ang namagitan sa amin ni Rona kahapon. Lumipas ang mahigit 1 oras. Halos maubos na nga namin ang iniinom namin kaya't nagpaalam na siya na mauuna na at may trabaho pa raw kinabukasan. Kaya naman bumalik na siya at doon ay nagkaroon ng komosyon sa taas. Siguro naglambingan na yung mag-asawa. Mga 1 oras nang nakalipas ay niligpit ko na rin ang pinag-inuman namin. At pumunta na nga ako sa kwarto ko. Nang pagkabukas ko ng ilaw ay nabigla ako na may tao sa higaan ko. Sabay patay ko kagad ng ilaw dahil nabigla ako. Si Rona pala ay naghihintay sa akin. Agad nga akong lumapit sa kanya at binulungan ko. Baka magising si Erwin sa kabila. Sabi ko, huwag kang mag-alala, tulog na ang asawa ko. Kanina pa nga naghihilik eh. Sabi niya, tsaka dalian lang natin para hindi siya makahalata. Dagdag pa niya. Nang marinig ko nga iyon ay agad kong kinalas ang short ko at sumampan agad sa kama kasama siya. Sa puntong yon ay maingat naming binaybay muli ni Rona ang alapaap. Nakakatakot talaga dahil nakaw ang mga sandaling iyon. Pero parehas kaming nakangiti bago siya umalis sa aking silid. Kinabukasan, sumakit ang ulo ko sa tama ng nainom ko at nalate ako sa trabaho. Maski si Erwin ay ganoon din, kaya naman nagsabay na kaming nagtungo sa kanya-kanyang trabaho namin at hinatid ko siya dahil may kotse naman ako. Simula nga noon, ay ganoon na lagi ang ngiti o routine ng buhay ko.
Busy sa trabaho at pag-uwi ko, hindi naman ako iniistorbo ni Rona kapag matino ang isip namin ni Erwin o hindi nakainom. Pero masasabi kong laging sexy magsuot ng damit si Rona sa loob ng bahay nila, lalo na kapag wala si kumpare. Kaya naman kapag kaming dalawa, ay talagang nanunuot kami sa pagsasala. Hindi na mabilang ko ilang beses ang nangyari sa amin. Halos lahat na yata ng sulok ng bahay nila ay hindi na namin pinalampas. Maging sa mismong kama nilang mag-asawa ay narating na rin ang makasalanan naming pagkatao. Akala ko nga ay hindi na matatapos ang walang humpay na saya namin ni Kumare. Pero ito'y may hangganan din pala. Dahil pinadala ako sa ibang bansa ng boss ko at nadestino ng matagal doon. Kaya iniwan ko na si Rona pati si Erwin. Balita ko nga'y may anak na ulit sila. Ewan ko nga lang kung sa akin yon. At siguro'y malalaman ko na lang ito sa muli kong pagbabalik sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, ay lalo akong kinugulo ng aking konsensya sa mga nagawa kong mali. At hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakabawi kay Erwin. Siguro, dito ko na lang po tatapusin ang kwento.